bakit ito? MCGI koral. Bakit gumagawa ka ng sarili mong koral? Baka ibang koral ang mangyari sa iyo. Milyong salamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya ng pagkaunawa sa kanyang mga katwiran sa ating magkakapatid sa MCGI. Sa awa ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag sa ating magkakapatid ang kahalagahan ng pagpapatuloy natin ng pagsisikap na maabot natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Napakahalaga kasi ng pagkakaisa ng pananampalataya, yung pagkakaisa ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Kaya ginugulo talaga iyan ng kaaway. Ang prinsipyo kasi ng kaaway, kung ano yung dapat na magawa, hahadlangan niya. Kung ano yung dapat na mangyari, pipigilan niya. Kaya lahat ng mga paraan, gagawin ng kaaway para wag tayong magtagumpay doon sa nais ng ating mga puso at sa layunin ng ating pananampalataya na yon ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, lalaban tayo. Paano nating lalabanan? Lalabanan nating matatag sa ating pananampalataya na dapat inaabot natin yung pagkakaisa ng ating pananampalataya. Kaya ang isa sa mga bagay na pipigilan ng kaaway na mangyari ay yung abutin natin yung pagkakaisa ng ating pananampalataya. Kasi ang layo nito ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya pipigilan ng kaaway na maabot natin yung pagkakaisa ng pananampalataya. Ano ngayon ang ginagawa niya para wag tayong makaabot sa pagkakaisa? Guguluhin niya. Kasi sa pagkakampi-kampi, walang pagkakaisa. Ang goal natin, maabot natin yung lubos na paglaki ng tao, yung pagkakaisa ng pananampalataya. Pagka mayroong pagkakampi-kampi, yung pagkakabahabahagi, hindi ma-achieve yung goal natin, yung pagkakaisa ng pananampalataya. Kaya para tayo makapagsalita ng katotohanan na may pag-ibig, dapat walang mapapait na paninibugho, wala yung pagkakampi-kampi, dahil laban yan sa katotohanan. Laban yan sa goal natin na makaabot sa pagkakaisa ng pananampalataya. At sa puntong ito, may ipinapansin si Kuya sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo na daan, katotohanan at buhay. Kaya hindi tayo makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng daan, sa pamamagitan ng katotohanan at sa pamamagitan ng buhay. Kaya significant yung daan, yung katotohanan at yung buhay sa pagparoon sa Ama. Kasi siya yon. Sino ba yung katotohanan? Si Kristo yon. Kaya laban kay Kristo yung paninibugho at pagkakampi-kampi. Kasi hindi yan ang karunungang bumababa mula sa itaas. Sino ba yung karunungan? Kaya hindi embodiment ni Kristo yung pagkakampi-kampi, yung paninibugho, yung pagkakabahabahagi. Faction yan. Kaya nga laban sa katotohanan yan, laban kay Kristo yan. Ano ngayon ang dapat nating tingnan? Dapat hindi ang i-produce natin ay yung kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ang dapat pagkakaisa. Di yan ikaabot doon sa inaabot natin. Ano ba ang isang inaabot natin? Yung pagkakaisa ng pananampalataya. Paano nating maaabot yung biyaya ng Diyos kung hindi natin maaabot yung pagkakaisa ng ating pananampalataya? Kaya ano ang isasaksak ng kalaban? Yung kaguluhan, yung pagkakampi-kampi, yung pagkakabahabahagi, yung hindi pagkakaisa ng pananampalataya. Kasi pagka nagkakaisa ng pananampalataya, hindi dapat pumasok yung question na, bakit siya'y ganun? Yung nandoon, bakit ganoon? Bakit nakahiwalay? Dahil halimbawa nagsulo si kapatid na Rodel. Bakit nagsusulo si Brad Rodel? Bakit may sariling lakad si Brad Rodel? Hindi ba ang dinadala noon ay question? Nakikipagkaisa ka ba noon? Maaabot ba natin ang pagkakaisa ng pananampalataya noon? Kapag ganon, hindi natin namamalayan, pumapasok yung kalaban. Pero kung ang nakikita sa atin ay pagkakaisa ng pananampalataya, ang makikita sa atin ay pagkakaisa ng paggawa, ang may poproduce sa atin noon ay hindi kaguluhan. Kasi maaaring sabihin mo, mabuti naman yung ginagawa ko. Kung mabuti pala yung ginagawa mo, dapat mabuti rin ang ginagawa ng isa. Mabuti ang ginagawa nating lahat. Makita tayo sa pagkakaisa.
Pero paano mangyayaring mabuti ang ginagawa mo, mabuti ang ginagawa ng isa, tapos hindi tayo magkakaisa, kundi nagkakabahabahagi tayo? Hindi pwedeng magkakampi kayo, grupo kayo, at itong isa naman ay may kagrupo naman. Mayroon kang paksyon mo, at itong isa ay may paksyon din niya. Nagkakaroon na ng confusion because of the faction. Dahil may paksyon dito, may paksyon doon. Ano ang ibig sabihin? Isang paraan niya na ginagawa ng kaaway na magsaksak ng factions, na ang dinadala ay confusion. Kaya halimbawa, sa grupo ng mga SIC, bakit SIC din siya? Pero bakit humihiwalay siya ng paggawa? O kaya halimbawa, bakit ito? MCGI Coral. Bakit gumagawa ka ng sarili mong koral? Baka ibang koral ang mangyari sa iyo. Kasi yung factions, yung confusion, isinasaksak yan ng dyablo na iyan ay laban kay Kristo na katotohanan, daan at buhay. Hindi yan galing sa itaas, kundi sa lupa, sa laman, sa dyablo. Kaya ngayon ang sinasabi ni Pablo na kinatatakutan niya, baka ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, na sa halip na ang patunayan natin ay pagkakaisa, hindi ang lumitaw ay yung pagkakaisa, kung hindi pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Pero ano ang ginagawa ng kalaban? Naghahasik ang kalaban ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Kaya kailangan alam din natin yon. At hindi po pwedeng ang titingnan lang natin ay isang anggulo lang. Dahil for all you know, bigla-bigla na lamang na nakakapasok pala yung diwa ng kaaway na akala mo ang ginagawa mo ay tama. Bukas makalawa, ang mangyayari hindi mo namamalayan, nagkakaroon na ng confusion na cause noong pagkakaroon ng paninibugho at pagkakampi-kampi. Na ang nagiging resulta, kaguluhan at hindi gawang mabuti, kundi lahat ng gawang masama. Yun ang gusto ng kaaway. Dapat, kung nagkakaisa tayo ng pagkakilala sa anak ng Diyos, makilala natin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At yun ay significant dahil sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng daan, ng katotohanan at ng buhay, na iyon ay si Kristo. Hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi nga ni Pablo, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Dapat may pagkakasundo. Ang dapat makasundo natin ang Diyos. Dapat magkasundo-sundo tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos at makipagkasundo tayo doon sa mga apostol, makipagkasundo tayo kay Kristo. At hindi naman pwedeng makasundo natin ang Diyos na hindi natin kasundo si Kristo. Kaya dapat magkakasundo tayo. Hindi tayo dapat mapasok ng kaguluhan na isinasaksak ng kaaway. Kasi kahit nasabihin mo pang hindi naman totally napipigil, it will hamper. Sa halip na yung paglaki ay maging mabilis, pero dahil may bara, nagkakaroon ng mga hindrances, it is going to slow you down. Para hindi mangyari yon, kailangan talagang marating natin yung pagkakaisa ng pagkakilala sa anak ng Diyos, pagkakaisa ng pagkakilala kay Kristo, pagkakaisa ng pagkakilala sa daan, pagkakaisa ng pagkakilala sa katotohanan, pagkakaisa ng pagkakilala sa buhay. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng daan, ng katotohanan at ng buhay. Kaya ano ba ang dapat nating malaman ngayon para makaparoon tayo sa Ama? Malaman natin ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagkakilala natin sa Kanya, tungkol sa daan, yung pagkakilala natin sa daan, tungkol sa katotohanan, yung pagkakilala natin sa katotohanan, tungkol sa buhay, yung pagkakilala natin sa buhay. Kaya ang sabi sa 2:6 ng Kolosas, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, na si Kristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung paano nga na inyong tinanggap ang katotohanan
ang daan at ang buhay, ay magsilakad kayong gayon sa daan, sa katotohanan at sa buhay para makaparoon tayo sa Ama. Kailangan magsilakad tayo sa Kanya na daan, sa Kanya na buhay, sa Kanya na katotohanan, na si Kristo po iyon. At ang sabi sa paboritong talata ng inyong lingkod, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya ang sabi sa Kolosas, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, na daan, katotohanan at buhay, siya ang kinauwian ng kautusan, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, sa daan, sa katotohanan, sa buhay at sa kautusan. Magsilakad tayong gayon sa kautusan. Talaga po bang dapat lakaran yung kautusan? Ang sabi sa aklat ng mga awit, hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa Kanyang kautusan. Dapat tayong magsilakad sa Kanyang kautusan dahil si Kristo ang kinauwian ng kautusan. Kung paanong tinanggap natin si Kristo na Panginoon, na daan, katotohanan at buhay na kinauwian ng kautusan, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na katotohanan, daan, buhay, kinauwian ng kautusan. Dapat lakaran talaga yung kautusan. Kung ngayon, bahagi ng dapat na maabot natin yung pagkakilala sa anak ng Diyos, pagkakilala sa daan, pagkakilala sa kinauwian ng kautusan, ano ang dapat na mangyari? Dapat nating makilala yung lalakaran natin. Kasi paano mong malalakaran yung hindi mo naman nakikilala yung daan? Paano ka lalakad doon sa daan na hindi mo naman alam kung saan? Kaya ang sabi sa aklat ni Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yung mabuting daan, pag nilakaran mo, makakasumpong ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Sabi ni Kuya, kung si Kristo ay daan, anong klase siyang daan? Mabuting daan po siya. Si Kristo na daan, dapat siyang lakaran. Pag nilakaran mo si Kristong daan, makakasumpong ka ba ng kapahingahan ng iyong kaluluwa? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kay Kristo, masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi doon sa aklat ni Jeremias, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kung hinahanap mo yung daan na lalakaran mo where you can find yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa, huwag mong iaalis sa isip mo na si Kristo ay daan, na pagka nilakaran mo, ang sabi niya, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya sabi niya, magsiparito sa akin. Magsiparito saan? Sa Kanya na daan. Ang sabi, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Dati pa ba siya? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa pala natatag ang sanlibutan, inibig na ng Ama ang anak na si Kristo ay daan. Bago pa natatag ang sanlibutan, pagka nilakaran mo siya, masusumpungan mo yung kapahingahan ng iyong kaluluwa. Kaya kailangan maabot natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at yung pagkakilala sa daan, katotohanan, buhay, na kinauwian ng kautusan, na kapahingahan ng ating mga kaluluwa na dapat nating sampalatayanan, na ang layo ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Magsilakad tayo doon dahil hindi mo naman malalakaran yung hindi mo nakikilala. Hindi mo naman malalakaran yung daan na hindi mo nasusumpungan.
huwag nating kakalimutan na si Kristo ay dapat nating lakaran. Si Kristo ang kinauwian ng kautusan, kaya lalakad tayo sa kautusan, lalakad tayo kay Kristo para masumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kung lalakad tayo kay Kristo na kinauwian ng kautusan, kung nagkakaisa tayo ng ating pananampalataya, doon mangyayari yung sinasabi ng Biblia na si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya na nagkakaisa ng pananampalataya. Siya yung katotohanan, siya yung buhay, siya ang daan, siya ang kinauwian ng kautusan. Kung gusto mong magkaroon ng kapahingahan ng kaluluwa, kailangan lumakad ka kay Kristo na kinauwian ng kautusan na daan na dapat nating sama-samang lakaran hanggang sa lubos na paglaki ng tao upang tayo wag nang maging mga bata pa, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Sabi ni Kuya, pag-aralan natin paano tayong magsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. At sa ating masayang sama-samang pakikinig na muli ng mga katwirang inihahanda ng Diyos para sa ating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon.